Tatlong pagkain na nakakatulong laban sa pulikat ng seniors at panghihina ng binti. Kung madalas kang pulikatin sa gabi o habang naglalakad, baka kulang ka sa nutrients na kailangan ng muscles para gumana ng maayos. Ang leg cramps o pamumulikat ay pwedeng mangyari kahit nakahiga ka lang. At sa mga seniors, mas madalas itong maranasan dahil humihina na ang kalamnan, bumabagal ang circulation, at bumababa ang levels na importanteng minerals sa katawan. Pero alam mo bang may mga pagkain na makakatulong para maiwasan ito? Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot. May tatlong simpleng pagkain na pwedeng idagdag sa routine mo para palakasin ang binti at tulungan ang katawan mo makaiwas sa pulikat. Unahin natin ang saging. Isa ito sa mga pinaka-accessible na prutas para sa seniors at hindi lang dahil madali itong numuyain. Ang saging ay sagana sa potassium, isang mineral na tumutulong sa normal na paggalaw ng muscles. Kapag mababa ang potassium sa katawan, mas madaling mangyari ang muscle cramps, lalo na sa gabi. Pero hindi lang iyon, ang saging ay may magnesium at vitamin B6 na pareho ring kailangan ng katawan para sa nerve health at proper muscle function. Kung hindi mo kaya araw-araw kahit 3 beses sa isang linggo ay makakatulong na. Pwede itong kainin ng direkta, gawing mashed banana, o isama sa oatmeal sa umaga. Ang pangalawa ay spinach. Isa ito sa mga gulay na puno ng magnesium, isang mineral na responsible sa relaxation ng muscles. Kapag kulang ka sa magnesium, ang kalamnan mo ay naninigas, sumasakit at madalas mapulikat. Marami sa mga matatanda ang may magnesium deficiency pero hindi nila ito namamalayan dahil bihira itong masuri. Bukod pa sa magnesium, ang spinach ay may iron, calcium at vitamin K na pabor sa muscle repair at blood circulation. Pwede mo itong igisa, ihalo sa itlog o isama sa sinigang. Mas maganda kung luto pero hindi overcooked para hindi masira ang mga nutrients. Ang ikatlong pagkain ay avocado. Bagamat medyo may kamahalan, napakaraming benepisyo nito sa katawan. Bukod sa healthy fats na tumutulong sa circulation, mataas din ito sa potassium at magnesium, dalawang nutrients na direktang nakakatulong sa pag-iwas sa pulikat. Kung madalas kang pulikatin, kahit umiinom ka ng tubig, baka kailangan mo ng dagdag na electrolytes at good fats na makukuha mo sa avocado. Pwede mo itong gawing spread sa tinapay, kainin ng direkta o ihalo sa salad. Kahit kalahating avocado lang kada kainan ay sapat na para sa mga seniors. Hindi sapat na alam mo lang ang mga pagkain ito. Ang susi ay consistency. Kung kaya mong isama ang saging, spinach at avocado sa weekly meal plan mo, mas lalaki ang tsansa mong hindi mapulikat. Tandaan, ang pulikat ay hindi lang simpleng sakit. Senyales ito na may kakulangan sa loob ng katawan. Kung mapupunan mo ito sa natural na paraan, mas makaiwas ka sa komplikasyon at makagalaw ka ng mas maginhawa araw-araw. Mahalaga rin ang tamang pag-inom ng tubig kasabay ng pagkain ng mga ito. Kahit gaano pa karami ang potassium o magnesium na nakukuha mo sa pagkain, kung dehydrated ka, hindi ito maikot ng maayos sa katawan. Kaya sa tuwing kakain ka ng saging o spinach, siguraduhin mong may sapat kang tubig sa katawan para magamit ng maayos ang nutrients na iyon. Isa pang dapat tandaan ay ang kombinasyon ng pagkain. Halimbawa, kung gusto mong mas mabilis maabsorb ang iron sa spinach, sabayan ito na may vitamin C tulad ng orange o calamansi. Kapag mataas ang absorption ng nutrients, mas nagagamit ito ng katawan sa repair at muscle function. Ganyan kalalim ang koneksyon ng pagkain sa kalusugan. Hindi lang basta kain, kundi tamang kain sa tamang paraan. Hindi rin masama kung isisingit mo ang mga pagkain ito sa agahan, lalo na kung madalas mangyari ang pulikat sa gabi. Tandaan, ang mga pagkain sa umaga ay may epekto sa buong araw. Kung sapat ang electrolytes at hydration mo sa umaga, mas malayo ang tsansang magkaroon ka ng pulikat habang natutulog. Sa halip na instant noodles, dilatang sardinas, o matatabang ulam, bakit hindi subukang mag-banana oatmeal, spinach omelet o avocado toast sa breakfast? Hindi mo kailangang baguhin agad ang buong diet mo. Simulan sa isa, subukang kumain ng saging araw-araw sa loob ng 1 linggo. Kapag naging natural na ito sa routine mo, idagdag ang spinach sa isa sa mga ulam sa tanghali. Kapag nasanay ka na, isingit ang avocado sa merienda o almusal. Sa bawat maliit na hapang, pinapalakas mo ang kalamnan, pinapaganda ang daloy ng dugo, at pinapalayo ang katawan sa pananakit at pulikat. Para sa mga seniors na hirap ng bumalaw o may history ng leg cramps gabi-gabi, mahalagang gawing bahagi ng lifestyle ang tamang pagkain. Sa halip na umasa lang sa pain reliever, tuwing pinupulikat,
Bakit hindi subukan ang natural na lunas na pwedeng mauna pa bago mangyari ang pulikat? Dahil sa tamang nutrisyon, posibleng hindi mo na kailangang tiisin pa ang pananakit tuwing gabi o panghihina ng binti sa umaga. Kapag tuloy-tuloy mong isinisingit ang mga pagkaing makakatulong sa muscle function, hindi lang leg cramps ang nababawasan. Pati ang overall strength ng katawan mo ay unti-unting gumaganda. Maraming seniors ang nasanay na magtiis sa pananakit o paminsang pulikat. Iniisip na normal lang ito sa pagtanda. Pero ang katotohanan, hindi kailangang parte ng pagtanda ang panininig ng binti, pamumulikat at pakiramdam na parang laging pagod ang kalamnan. Maraming kaso ng cramps ang naiiwasan basta tama ang nutrisyon, sapat ang hydration at may konting pagkilos araw-araw. Karamihan ng leg cramps ay nangyayari sa gabi. At madalas kapag pinagsama ang dehydration at electrolyte imbalance, mabilis itong umatake. Kaya isang mahalagang habit na dapat idagdag kasabay ng pagkain ng saging, spinach o avocado ay ang pag-inom ng tubig bago matulog. Hindi mo kailangang uminom ng 1 buong litro, pero kahit kalahating baso lang ay makatulong para hindi matuyo ang katawan habang natutulog. Dahil sa 8 oras na tulog, walang pumapasok na fluid at kung kulang ka na sa simula pa lang, mas madali kang pulikatin habang nagpapahina. Isa pa sa mga salik ng panhihina ng binti ay ang kakulangan sa vitamin D at calcium. Bagamat hindi kasama sa 3 pamunahing pagkain na nabanggit, makakatulong kung sabayan mo ito ng mga pagkain rich in vitamin D tulad ng itlog at calcium-rich foods tulad ng gatas o gatasang gulay. Bakit? Dahil ang calcium ay responsible sa muscle contraction and relaxation, habang ang vitamin D ay tumutulong sa absorption nito. Kung mababa ang isa sa dalawa, hindi rin maayos na nagamit ng katawan ang magnesium o potassium na galing sa pagkain. Minsan din, ang mga gamot na iniinom ng seniors ay may epekto sa mineral levels ng katawan. Halimbawa, may ilang maintenance meds para sa high blood na may diuretic effect. Ibig sabihin pinapalabas nito ang tubig sa katawan, kasama na ang electrolytes. Kapag hindi ito nasusundan ng tamang pagkain at fluid intake, napapalitan ng cramps ang dating ginhawa ng gamot. Kaya kung ikaw ay umiinom ng maintenance, siguraduhin na babalanse ito ng mga pagkain gaya ng saging, spinach at avocado para hindi matuyuan ang muscles mo ng kailangan nilang minerals. Bukod sa pagkain, makakatulong din ang tamang pag-stretch sa umaga at bago matulog. Isang simpleng stretching ng binti habang nakaupo o nakahiga ay sapat na para mag-circulate ang dugo. Kapag sinamahan mo ng potassium-rich meals at magnesium-rich vegetables, lalo mong pinapalakas ang muscle memory ng katawan mo. Ang nutrients mula sa pagkain ay mas madaling na-absorb ng katawan kapag active ka kahit konti. Hindi mo rin kailangan maghintay na makaranas ng pulikat bago kumilos. Sa tuwing may nararamdaman kang pananakit sa binti, subukang i-review kung ano ang kinain mo sa nakalipas na araw. Kumain ka ba ng instant noodles, dilata o sobrang alat? Baka kulang ka sa tubig? O baka hindi mo kinain ang prutas o gulay na dapat ay regular mong tinatanggap? Minsan, ang katawan natin ay nagbibigay ng babala sa pamamagitan ng sakit, at isa na nga sa pinakakaraniwan ay pulikat. Ang kagandahan sa paggamit ng pagkain bilang pangontra sa sakit ay hindi lang nito tinutugunan ang sintomas, pinapalakas din nito ang mismong ugat ng problema. Ang potassium mula sa saging ay hindi lang pumipigil sa pulikat kundi tumutulong din sa puso. Ang magnesium sa spinach ay hindi lang nagpapalambot ng kalamnan, kundi nakakatulong din sa blood sugar regulation. At ang healthy fats mula sa avocado ay hindi lang pampalusog ng muscles, kundi panlaban din sa inflammation na madalas nararanasan ng matatanda. Ibig sabihin, sa bawat subo ng mga pagkain ito, hindi lang binti ang natutulungan kundi ang buong katawan. Para sa mga seniors na hirap na magluto o walang access sa sariwang gulay at prutas araw-araw, pwedeng gumawa ng simpleng weekly plan. Halimbawa, sa Lunes hanggang Miyerkules, magbaon ng saging tuwing umaga. Sa mga susunod na araw, isama sa tanghalian ang ginisang spinach. Sa weekend, gumawa ng avocado toast o smoothie. Sa ganitong paraan kahit paunti-unti, may consistent na supply ng nutrients ang katawan. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy. Kung may budget constraints, may mga alternatibo rin. Ang kangkong, bagamat mas mura, ay may magnesium din tulad ng spinach. Ang kamote, aside from being a good source of fiber, ay may potassium din. Kahit ang munggo, kung lutuin na maayos, ay may iron at magnesium na makakatulong din sa muscle repair. Hindi kailangan imported o mahal para maging epektibo.
Ang importante ay alam mo kung anong laman ng kinakain mo at para saan ito. Sa bawat araw na pinapalitan mo ang junk food ng prutas, ang instant food ng gulay, at ang soft drinks ng tubig, binibigyan mo ng lakas ang mga binti mo para manatiling matatag. Hindi mo man maramdaman agad ang epekto sa isang araw, pero sa loob ng linggo, buwan at taon, makikita mo ang pagbabago. Mas madali kang makakagalaw, mas bihira kang pulikatin, at mas buo ang tiwala mo sa sarili mong katawan. Kung ngayon ay isa ka sa mga seniors na madalas pulikatin, huwag mong isipin na ito ay simpleng parte ng pagtanda. Dahil may magagawa ka pa, may pagkain kang pwedeng pag-ugatan ng lunas. May routine kang pwedeng baguhin. May katawan kang pwedeng palakasin. Hindi huli ang lahat. Ang tatlong pagkain na banggit, saging, spinach at avocado, ay hindi madicure, pero sila ay practical, proven at accessible na hakbang para simulan ang pagbabago. Huwag mo antayin ang araw na maging delikado ang bawat hakbang mo. Gawin mong panangga ang pagkain sa sakit at gamitin mo ito bilang puhunan para sa mas ligtas at mas malakas na pagtanda. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.